Hi sir, and I'm gonna demonstrate on how to derive the VLSM subnetting table and addressing scheme based sa given network diagram. So first, kailangan nating kunin yung mga number of hosts and i-arrange natin sila based on the highest to lowest. So from the given diagram, highest is 900, 765, 350, 150, 125, 50, and meron tayong 3 routers na meron siyang 2 hosts. So, and dito sa network address naman natin, makukuha natin siya based on the given network address. So, type lang natin 192.168.0.0. So, next naman natin is kukunin natin yung CIDR and theta. So, first, yung CIDR. Makukuha natin yung CIDR based on the number of hosts. So, list tayo dito. So, 900 is slash 22. Pasok din ang 765. So, pares sila. And next is 350. So, slash 23. 23. Then, 150 slash 24. And yung 125 is slash 25. Next naman natin is yung 50, which is pasok siya sa 26 slash 26. So, mga routers, dito siya. Number of hosts sa 2. So, CIDR niya is para-para lang 30. And next, based sa CIDR, so kukunin din natin yung mga theta nila. Natin yung 22. 0.0.4.0. So, pares lang sila. Copy mo, paste. Then, plus 23. 23. 23 is 0.0.2.0. So, 24 naman next. 0.0.1.0. 12 slash 25. 0. 0.0.128. Next yung 26. 0.0.54. Then, para sila 0.0.4. Yan. So, nakuha na natin yung CITR and theta. So, next naman is yung mga network address. So, makukuha natin yung network address through yung given, then plus natin yung theta. So, example, itong 192.168.0.0, then plus mo yung theta, which is 192.168.0.4.0. And next one
192.168.8.0, 192.168.10.0, 2 dot next is 192.68.11.128. Next is 192.168.11.192. Last is 192.168. Yan. So, ito yung sa ating network address. So, next naman natin is yung ating first usable IP address. So, makukuha natin yung first usable IP address through network address plus 1. So, sample. So, ang papakita ito 192.168.0.1. So, magpa-plus 1 pa lang. So, sunod natin 168.0, 4.1. 92.168.9.8.1. 92.168.10.1. Two plus 168 plus 11 plus dot 129. Yeah. 2. Oh, mali ito. Dapat 197 lang pala. So, 192.168.11.201. So, yan. And, tapos na yung first usable IP address. Then, next naman natin is broadcast address.
So, ang mangyayari sa broadcast address is ima-minus 1 niya naman. So, for yung first usable IP address is +1. So, yung network address naman is -1. So, which is yung pinamatas, dito tayo magma-1 sa 192.168.4.0. So, -1 siya magiging 3. Then, magiging yung tuloy niya is 255. 192.168.7.255. 192.168.255. Next is 192.168.10.11.255. 192. Oh, yan. So, ito naman. Tapos na tayo sa broadcast address. Next naman natin is yung last usable IP address. And makukuha natin yung last usable IP address through sa broadcast address natin. Magagawin lang natin is ima-minus 1 lang natin siya. So, example, ito, 192.168.3.255. Yung -1, so magiging 254 na lang siya. So, yan yung last usable IP address natin. So, proceed tayo. 687.254. So, yan. Tapos na natin yung sub nating table natin. So, next naman natin is yung addressing scheme. So, meron tayo dito yung router 1, 2, 3, and yung mga PC number. So, first, tignan natin yung diagram, which is dito. Router 1, meron tayong pass Ethernet 0.0, pass
Then, meron din SE 0/1. So, yan. So, ito naman sa IP address natin. Makukuha natin yung IP address natin through, sa first usable, which is yung, so, fast Ethernet 00 is yung 350 host. So, dito yung 350. So, ito yung first usable IP address niya. Copy lang natin. Yung susunod is yung PC125. Yan. Then, sa subnet mask niya, makukuha natin subnet mask based sa CIDR nila. So, itong fast Ethernet 0/0 is yung 350. Yung CIDR niya is 23. 23.255.255. 255.254.0. Then, yung 125 host naman is /25. So, 255 na tatlo, then 128. 255.255.128. Next natin is yung ating SA, which is ito yung DTE. So, ito yung last usable. Last usable siya. So, una natin dito. So, may last usable niya. So, ito. Then, itong SE or DCE SE 0/0/1 is sa first usable naman makukuha. Mali. Then, sa subnet mask nila, parehas sa number of hosts, 255 na tatlo, then 252. 255, 252, 255, 2. Yan, tapos na tayo sa first or router 1 natin. Next naman natin is yung router 2. So, I think same lang sila na interface. So, FA 0, SE 0/0/0
So, ito naman, balik tayo. Sa IP address naman, so, same lang ulit sila. First usable ulit. So, yung FA 0/0, 765 host. 765 host. First usable niya. Copy natin. Then, yung 0/1 Ethernet, 150. So, ito. Then, yung subnet mask niya, 150 is /24. 24 is 3255. Next natin dito is yung Ethernet 0/0, 765. So, ano yung CIDR niya? 22. So, 255.255.252.0. 255.255.252.0. So, yan. Next naman natin is yung SE0 niya. DCE. So, first usable ang makukuha dito. Ano? So, dito, first. And then, yung TTE naman is for the last usable. Yung subnet mask niya, parehas lang naman sila yung dito. Yan. So, same pa rin ba sa... Yep, same pa din sa interface. 0/0. Okay. 0/1 SE 0 SE1. So, yung sa R3 natin is 0/0 is yung 900 host. So, kunin ulit natin yung first usable niya. Then, next is yung 0/1, yung 50 host. So, kunin natin yung first usable. Then, yung subnet mask niya is based sa CIDR. So, yung 900 is 22. So, yung 22 CIDR is 255.255.252.0. Yung ito, 55.255.50. 50. So, /26. 255/.192. 192. So, sa SE naman natin, SE natin, which is DTE. So, last usable. Kunin natin. And, ay, baliktad.
yung first pala dito, then same lang naman sila ng subnet mask. Ito. 255.255.255.252. So, check natin. Okay. Tama naman na. Then, next is yung PC. So, PC 0 to PC 6. Check natin if meron lahat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wala yung PC 0 natin. So, wala na lang natin NA yan. NA. So, simula tayo dito sa PC1. So, IP address natin is makukuha natin sa PC1 natin. PC1 is 765 host. And kukunin natin is yung last usable IP address nila. So, PC1 is 765 host. Ito yung last usable. Ito lagyan natin. For PC2, 350 host. Last usable niya. PC3, 50 host. So, last usable is then PC4, 150 host. Ay, dapat. Then PC5 natin is yung 125. Ay, mali itong ka natin. Dapat ito yung 255. Dahil siya yung 150. So, yung PC6 is 900 host. So, ito siya. So, subnet mask, makukuha natin yan based sa CIDR niya. So, ang PC1 natin, 765. So, yung slash 22 to. So, we have 255, 255, 255, 252.0. So, PC2 is 350 host slash 23, 255.255.254.0. PC3 is 50 host. So, slash 26. So, ito, 255.192. 255.255.192. So, yung PC4 naman, 150 host slash 24, 255 na tatlo. 255.255.255.0. Then, yung PC5 natin, PC5, 125 host. So, slash 25, 255.128. 255.
128. So PC6 is 900 hosts. So 22. 22 is 255. 255 dot 255.252.0. So, dito naman sa default gateway niya, makukuha natin yan dun sa first usable IP address. So, yung PC1 natin is, ito natin ulit, PC1 yung 765. So, ito, copy na lang natin para mabilis. Search natin para makita. Then, PC2, 350 host. Then, PC3, 50 hosts. Pagkasya yan. Then, PC4, 150 hosts. So, ito siya. 192.168.10.0.1. So, PC5, 125 hosts. Then, yung PC6 is the 900 hosts. So, ito. Tapos na natin. Double check natin. Nakuha natin yung number of hosts based sa given diagram, network address, through theta, plus the network address na given. Then, yung first usable, plus 1. Then, yung sa broadcast address is -1. Then, for the last IP address naman, ima-minus siya sa broadcast address. So, tama naman. Yan. So, okay na ako dito. Tama. Okay. Tama na. So, this is my end of my demonstrate on how to derive a VLSM subnetting table and addressing scheme based sa meron or binigay na network diagram. Thank you.